Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Parang isang malungkot na bangka sa dagat, inaanod kung saan-saan. Parang butil ng buhangin sa malalim na dagat, tumataas at bumababa. Tila nilalamon ito ng dagat ng dugo, minsan, hindi mo man lang makikita ang pagkakaroon nito sa dagat ng dugo. Ngunit tila tahimik lang itong nakahiga sa yakap ng dagat ng dugo, dahan-daang kumikilos kasabay ng paggalaw ng mga alon. May idea ka pa ba? Sumama na siya sa mundo mo. Sa dagat ng dugo, isang mahinang boses ang lumutang, nang walang anumang emosyon. Kung nandito si Han Sanchen, syempre malalaman niya na boses ito ng halimaw. Akala ko kung sino ang nangahas na gumawa ng gulo sa dagat ng dugo matapos kainin ang ambisyosong leopardo, ikaw pala iyon at isang hindi pangkaraniwang tao. Ang isa pang boses ay nakaka-relax din, tulad ng boses ng isang beteng, at pagkatapos ay ang boses ay kinurot ng kaunti mas mataas, na naging sanhi ng mga tao na hindi komportable. I never thought that the famous you would actually get together with a human being one day. Human beings are nothing more than bugs, patayin mo sila ng mabilis tapos, nagbago ka, o natatakot ka. Malamig na panunuya ng boses. Hindi nagalit ang halimaw, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa aking mga gawain, kung sino man ang gusto kong maging kaaway o aking kaibigan ay ang aking kalayaan, anong mga kwalifikasyon ang kailangan mo para sa akin? Of course I'm not qualified to care about you, I just think it's funny. Lumalabas na kahit gaano pa kalakas ang isang bagay, matatakot pa rin kapag malapit na itong mamatay. Oo, ikaw ang sinasabi ko. I'm afraid. Who were you in my heyday? Parang wala ka namang pinagkaiba sa mga surot na yan, malamig na umungol ang halimaw. Although I don't agree with what you said, I'll give you face and take it as the truth, so what? Pwede ka bang bumalik sa heyday mo? Hindi ka na pwedeng bumalik. Conditions don't allow you to go back to the original state. The world is changing, and everything is changing. You should also accept the reality. So, ito ba ang tinatawag mong dahilan kung bakit hari ang unggoy kapag wala ang tigre sa bahay? Ang halimaw ay sumangot ng masama. This is my world now. Kahit ako ang unggoy na iyon, dapat ako ang hari ng mga unggoy, at sino ka sa tingin mo? Isang walang ngipin na tigre o isang walang paa na leon? Sarkastikong sabi ng kabilang partido na walang kagalang-galang. For the sake of your once glorious face, don't blame me for not giving you a step. Kung aalis ka ng masunurin at maghihintay hanggang sa ganap kong patayin ang batang ito, kaya kung hayaan kang mabuhay sa ibang paraan kasama ako, although, this I can't bring you back to your pick, but after all, you can become second only to me, patuloy ng boses. You are not even worthy to carry my shoes, but now you want me to be your arm, are you really worthy? Kung ikaw ay karapat-dapat o hindi ay hindi kailanman tinutukoy ng mga salita, o ng kung ano ang iyong ginawa sa nakaraan, ito ay talagang nakasalalay sa kasalukuyan at sa iyong kasalukuyang mga kakayahan. Naive ka ba talaga mag-isip na sa surot na yan at ikaw ngayon, maa-absorb mo ang kapangyarihan ko? Kung napakasimple lang nito, matagal na akong namatay, bakit kailangan ko pa ring maging kasing lakas ngayon? Alam mo ba na kahit kalahati ng kasalukuyang Demon Land ay nasa ilalim ng kontrol ko? Mahinang umungol ang halimaw na sandata, napakamayabang mo para sakupin ang kalahati lang ng angkan ng demonyo, biro talaga, akala ng mga taong hindi nakakaalam ay sinakop mo na silang lahat. Tsaka sa paningin ko, kahit sakupin mo lahat ng lupain ng demonyo, ano? Yun lang, sumuko ka sa taong iyon ng masunurin, at pagkatapos ay gamitin ko. Pagkatapos kong malagpasan ang pagkakakulong ng taong iyon, sa iyong mga salita,
Maaari kitang payagan na maging aking kanang kamay, alam mo rin na ito ay sa iyo sa 10,000 taon, ito ay isang pagpapala na nagmumula sa paglilinang. Ang boses ay tumawa, sa iyong kasaganaan, maraming tao ang sumugod sa iyo, kabilang ako, ngunit ngayon, hindi ka karapat-dapat. Then let's try it with our own skills, who wins, or me and this kid. Magkikita tayo. Wow! Ang dagat ng dugo ay biglang lumitaw, at biglang, na parang tinamaan ng isang super hurricane, ang taas lamang ay higit sa 10 metro, halos umabot sa tuktok ng yungib. Ngunit ang mga alon na pinukaw nito ay hindi mga alon ng dugo, ang panloob na katawan nito ay naglalaman ng hindi mabilang na mga mukha ng multo, katawan ng multo, at maging ng mga multo. Sila ay nagpupumiglas, mabangis, at umaatungal, parang mga masasamang multo na nakakulong sa selda na iyon, napakatagal na silang nakakulong, at bigla silang nakakita ng pag-asa na makatakas, pagkatapos ay nabaliw sila at sinubukang tumakas, itulak palabas. Ano? Natatakot ka na ang gininto ang katawan ni Han Sanchen ay muling gamitin ang iyong kapangyarihan upang lumikha ng isang bagong katawan, kaya bakit hindi mo nalang ilabas ang lahat ng iyong masamang kapangyarihan? Malamig at disdain na tumawa ang halimaw. Sa ganitong kapaligiran, kung ito ay gagawin, isa pang sitwasyon ang maaaring lumitaw para sa Han Sanchen. Ibig sabihin, muling bubuuan ni Han Sanchen ang kanyang katawan, ngunit ang katawan na ito ay puno ng masamang kapangyarihan. Sa madaling salita, kahit na magtagumpay si Han Sanchen sa muling paghubog ng kanyang katawan, siya ay magiging isang masamang demonyo pa rin. Bukod dito, ang masamang demonyong ito ay sumipsip ng kapangyarihan ng dagat ng dugo, at siya ay ganap na makokontrol ng dagat ng dugo. Gayunpaman, ang halimaw ay hindi nag-aalala tungkol sa sitwasyong ito. Bagaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay patungo sa pag-unlad ng sitwasyong ito. Hindi na nagsalita o pinigilan ang halimaw, at nawala na lang bigla. Sa dagat ng dugo, patuloy pa rin ang paggulong, at hindi mabilang na maltong mukha ang umaatungal sa loob. Sa bahay ng may-ari, mabilis na pumasok ang isang subordinate. Kamusta ang sitwasyon? Tanong ng may-ari. Bagamat medyo walang laman ang depensa ng Wen Yuan Academy sa Maitian, overall, andin pa rin ang basic base. Ang may-ari ng nayon ay tumanggo na may kasiyahan, alam din niya na nang umalis ang sagong nakasuot ng puti, hindi niya inalis ang napakaraming tropa, upang hindi gumuho ang buong layout ng bukirin ng Trigo. Siya ay lubos na nasisiyahan. Nasaan ang labas? May laban pa sa labas. Nag-aaway pa rin. Medyo hindi nasisiyahan ang may-ari ng nayon, at tumingin pabalik sa kanyang mga nasasakupan, ilang kaaway ang nasa labas. Logically speaking, dapat matagal na itong natapos, di ba? Oo, wala masyadong tao sa kabila, siguro 100 tao ang kabuuan. 100 tao. Hinampas ng may-ari ng baryo ang kanyang kamay sa mesa ng malakas na putok, may lakas ka ng loob na magsumbong sa akin ng mahigit 100 tao at nakikipaglaban ka pa. After all, he led almost 10,000 of me out, what the hell is he doing? Master, kahit kakaunti lang ang tao ng kalaban, mas malakas pa ang kakayahan niyang individual na sundalo kaysa sa mga taong mula sa Akademya ng Panitikan, ang pinakamahalaga ay. Sabihin, malamig na sigaw ng may-ari ng nayon. Parang eksperto ang commander ng kabilang partido. Eksperto. Napaka-sophisticated ng mga taktika, ginamit talaga ng puting envoy ang tropa niya, pero dahado pa rin siya sa harap ng kalaban. Pagkarinig nito ay natahimik sandali ang may-ari ng nayon at hindi nagsalita. Mayroon lamang 64 na tao sa Wuyuan, ang tunay na dahilan para mapanatili. Ang pagkakaroon ng lugar na ito at gawin itong pangalawa lamang sa Wuyuan ay dahil mayroon pa rin siyang malaking tiwala at halaga sa mga kakayahan ng sagong nakasuot ng puti. Hindi ako magdududa sa katalinuhan niya. Bagamat medyo pinamunuan siya ni Han Sanchen sa bukid ng Trigo, kumpara kay Heifeng, mabilis na nakareact ang sagong nakasuot ng puti, siya ay karaniwang makakasabay sa Han Sanchen sa maikling panahon, iniisip. Sa makatuwid, ang kanyang pangkalahatang pagganap ay nasiyahan sa kanya, kung hindi ay hindi niya pinahintulutan na sugpuin ang kaguluhan sa labas. Total kilalang kilala na ang mga tulad ni Han Sanchen, hindi nakakagulat na matalo ng konti kay Han Sanchen. Gayunpaman, kahit nasa ganitong estado, hindi pa siya natauhan, ang resulta, mahal kong kasama, paglabas niya, niloko na naman siya ng ibang tao.
Napakaraming Han Sanchen sa mundong ito. Halatang hindi. Kung ang lahat ng mga taong ito ay mamumuno sa pangkat na lumaban sa tulong ng Diyos, kung gayon ang pagkakasunod-sunod ng lupain ng demonyong ito ay maaaring hindi kung ano ito ngayon. Damn it, baka may mas makapangyarihang subordinate si Han Sanchen. Mahirap sabihin, pagkatapos ng lahat, sa labanan ng Yetian City, noong wala si Han Sanchen, ang kanyang mga nasasakupan ay napakabangis pa rin, at may mga sandali ng kinang sa mga strategic arrangement. Nang sabihin ito ng nasasakupan, may bigla siyang naalala, biglang may naalala ang binata. Sino sa tingin mo? Sumimangot ang may-ari ng nayon, maaaring siya. May isang team captain mula sa aming panig na tumalikod sa Han Sanchen at nilinang ng Han Sanchen, kahit na malamang na hindi malalaman ng isang tao sa antas ng may-ari ng nayon ang tiyak na pangalan ng kapitan, ang mga bagay na ito, narinig pa rin niya ang tungkol dito sa ilang lawak. Ang taong iyon ay may napakatalino na pagganap sa Yetian City. Tumanggo ang nasasakupan, ito mismo ang ibig kong sabihin. Pero, parang hindi naman, ang may-ari ng nayon pagkatapos ay umiling at ganap na tinanggihan ang kanyang ideya. Ang lalaking iyon ay hindi nakasama ng matagal na panahon ni Han Sanchen, kahit na gusto siyang linangin ni Han Sanchen, hindi niya magawa, kaya mabilis na tumayong mag-isa. Bakit? Noong labanan sa Yetian City, siya ang may pananagutan sa pagtatanggol sa lungsod. That's different, defending the city is a defensive style of play, and coming out for a sneak attack is a style of sneak attack. Masyadong maikli ang oras niya sa nakaraan, kaya hindi masyadong mature ang overall quality niya, kahit gaano siya katalino, precise lang siya, in a strategy. Mula noong sinaunang panahon, ang mga umaatake sa isang lungsod ay isang uri ng commander, at ang mga nagtatanggol sa lungsod ay isa pang uri ng komandante. Bagamat pareho silang direktang kalahok sa digmaan at ganap na commander ng ilang departamento, sa katunayan, napakalaki ng pagkakaiba ng dalawa. Ang mga function ay iba, at natural na ang mga bagay na sila ay responsable para sa ay ganap na naiiba. Ang mga bagay na mahusay sa ay higit na naiiba. Maaaring pamilyar ang tagapagtanggol sa mga taktika ng pagtatanggol sa lungsod at alam kung paano ipagtanggol, ngunit kung hihilingin sa kanya na singilin, maaaring wala siyang alam tungkol dito. Sa turn, ang parehong ay totoo para sa attacker. Maaaring ang taong iyon ay may dalawang panlaban sa pagtatanggol sa lungsod, ngunit hindi ako naniniwala na itinuro sa kanya ni Han Sanchen kung paano atakihin ang kaaway ng mahusay sa maikling panahon. So, parang ganito ang nangyari, pero actually kung iisipin mong mabuti, malalaman mong mali talaga. Ngunit ang may-ari ng nayon, kung hindi dahil sa kanya, walang ibang tao sa Yetian City na akma sa sitwasyong ito. Hindi nagsasalita, ang may-ari ng nayon, nag-iisip ng mabuti, at ang kanyang mga nasasakupan ay hindi naglakas loob na istorbohin siya, masunurin silang tumayo sa likuran niya at sinubukang mag-isip tungkol dito. Makalipas ang mga ilang minuto, biglang nagkaroon ng ideya ang nasasakupan, Master, tell me, is it possible that he is not from Yetian City? Pagkarinig nito, biglang kinabahan ang may-ari ng nayon, not from Yetian City. How could that be? Sa lupain ito ng mga demonyo, malamang na walang gaanong mga tao ang naglalakas loob na harapin sila, maging ito ay isang individual, isang maliit na grupo ng mga puwersa, o isang pamilya. Maliban kung sila ang ating mga matandang karibal. Bagamat walang nangyari sa ibabaw, ang dalawang puwersa ay nakikipagkompetensya sa isa't isa ng pribado, total may kinalaman ito sa kinabukasan ng isa't isa sa lupain ng mga demonyo. Sa makatuwid, kung may nakakaalam na si Han Sanchen ay nagdudulot ng kaguluhan sa kanyang nayon, tiyak na magpapadala siya ng mga tropa para guluhin siya sa labas. Matagal nang nagsusumikap ang mga matandang kalaban natin sa lupain ng mga demonyo. Kahit matanda na sila, matibay naman ang pundasyon nila, hindi katakataka na napakaraming makapangyarihang commander. May sense naman ang sinabi ng subordinate ko. Ngunit sa napakaraming taon, hindi sila nang ahas na harapin tayo ng hayagan, at mayroon din tayong mga pag-aalinlangan at hindi kailanman nang ahas na harapin sila ng direkta. Ngayon, magkakaroon ba sila ng malaking panganib para sa Han Sanchen? Ang tanong na ito ay tila hindi maipaliwanag. Hindi isa sa kanila si Han Sanchen. I don't think they can do this. Totoo yan.
Kung ano ang maaaring hindi inaasahan ng may-ari ng nayon ay na ito mismo ang bagay na hindi sinasadyang naisip niya, iyon ang mahalagang katotohanan ng bagay. Ngunit hindi ito masisisi sa kanya, dahil hindi niya alam ang malalim na relasyon ni Han Sanchen at Lura Oxen, at hindi niya inaasahan na ang isa sa pamilyang Lo, isa sa tatlong tunay na pamilya ng Diyos, ay makikipagsabuatan sa mga puwersa ng demonyo, anak na babae. Mula sa kanyang pananaw, ang pagbubukod na ginawa niya ay talagang hindi isang problema sa lahat. Sadyang ganito ang mundo, kung minsan kung ano ang sa tingin mo ay ang pinakamalamang ay talagang ang pinakamaliit na posibilidad, at ang bagay na iyong ibinukod bilang pinakamaliit na posibilidad ay ang pinakamalapit sa katotohanan. Let the troops outside step up the attack, it is still the previous request, you must solve the trouble outside beautifully for me. Oo. Tinanggap ng subordinate ang utos, sa katumangala sa may-ari ng nayon. May bagong sitwasyon ba dyan sa Blood Sea? Napansin ng may-ari ng nayon ang pagkakaiba ng kanyang mga nasasakupan sa isang sulyap at nagmamadaling nagtanong. Oo, may kakaibang nangyari. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!